mapagpalang araw sa inyong lahat. Naririto na naman tayo sa isang episode ng ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Tahod at kasama po nating muli si Pastor Brian Tolentino. Hello. At ganoon din po sa lahat ng ating po mga nakikinig at sumusubaybay ng Sharing the Vision. Isang maligayang pakikinig po sa inyo lahat. So, ang dami po nating natalakay sa previous episode, yung history ng ating message na Righteousness by Faith. At ngayon, ang topic natin ay preparatory message. So, Pastor, ano ba yung naging preparation ni Ellen G. White before yung conference? Conference now. So, titignan natin yung conference. Bago pa nag-conference, kinausap na ni Ellen White na bigyan ng equal chance si A.T. Jones at saka si Wegener na i-preach yung message. Kasi na-feel ni Ellen White na ito talaga yung pinaka-mahalagang message na meron ang panahon natin ngayon. Na kailangan lumawak ito sa buong mundo. So, as a result of that, kinausap niya mga leaders na bigyan ng equal chance. So, kaya nga, masasabi natin na nabigyan ng chance si A.T. Jones kasi doon sa JAR Conference ng 1888 sa Minneapolis, nagsalita sila yung nag-devotional. Pero bago yun, may mga ilang sinulat si Ellen White para i-prepare yung puso ng mga tao, para tanggapin. Kaya may mga ilan na tumanggap. Yung iba naman, hindi nila nakuha kung ano yung sinasabi ni Ellen White. Kasi sabi nga sa Biblia, the heart is deceptive above all things and desperately wicked. Who shall know it? Paano mo malalaman na proud ka? Paano mo malalaman na mali ka? So wala tayong ganong kakayanan para malaman. Pero sa pasimula, binanggit niya sa Review and Herald, April 17, 1888, ito yung magazine natin, no? Review and Herald, sabi niya, pakibasa, without the presence of Jesus in the heart, religious service is only dead, cold formalism. The longing desire for communion with God soon ceases when the Spirit of God is grieved from us. But when Christ is in us, the hope of glory, we are constantly directed to think and act in reference to the glory of God. So kung titignan mo, ang pinakakapangyarihan na meron tayo ay yung presensya ni Jesus sa ating puso. Pero ang tanong, how do we long for that presence of Jesus in our heart? Kung wala kasi ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso, meron lang tayong tinatawag na patay na relasyon sa Panginoon at saka cold formalism. Ano yung cold formalism? Pinagtatakpan natin, parang sinusuhulan natin ng Diyos ng mabubuting gawa para maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Pero hindi natin kayang suhulan ng Diyos na mabubuting gawa. Ang hinihiling ng Diyos sa atin ay communion with God. Pagka wala yung communion sa Panginoon, nag-grieve yung spirit, parang nalulungkot yung spirit. Remember, pinadala yung espiritu dito para mapalapit tayo kay Christ. Pero pag hindi tayo lumalapit kay Christ, umiiyak yung spirit na gustong pumasok sa atin. Naalala mo ba yung Revelation chapter 3 verse 20? Ang sabi doon sa Laodicean message. Ang sabi doon sa Laodicean message, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice, I will come and dine with him." So, gustong pumasok ng Panginoon sa puso natin, ang banal na espiritu sa puso natin, pero ayaw nating pagbuksan, ayaw nating kumain kasalo niya. So, wala tayong relasyon sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Ellen White na without a relationship with God, truth cannot be powerful. So, Pastor, pwede nating sabihin na kapag may communion ka with Christ, yun yung relationship with Christ. That's it. Communion, ibig sabihin pakikiisa, ay relasyon, pakikipag-usap, pagpapasakop, surrender, lahat-lahat pag-uusapan natin yan later. Mas magiging malawak ang ating pag-uusap. Ngayon, paano magkakaroon ng communion? Paano magkakaroon ng presence ni Christ sa ating puso? Sabi nga, and the Word become flesh and dwelt among us. Ang sabi niya sa John chapter 15, verse 6 and 7, "If you abide in me, and my words abide in you." So, paano mag-a-abide si Christ sa puso natin? Pag ang salita niya, nag-abide sa atin. Paano mag-a-abide ang salita niya sa atin? Kapag meditate natin yung nangyari sa Kanya. Pwede nating sabihin na ito yung practical devotional life, Pastor. That's it. Every day na ino-open mo bago magsimula ang inyong araw, di ba? Hindi lang yun. Hindi lang sa ino-open mo ang Bible. Ino-open mo talaga mismo yung buhay ni Kristo. Kasi may mga nag-open ka lang ng Bible para encouragement, para may inspiration ka, pero hindi mo hinahanap si Christ doon sa Bible. Wala lang, meron ka lang magagandang thoughts sa Bible, pero hindi mo tagpuan si Christ sa bawat scripture. Kaya nga binanggit natin doon sa unang episode natin, sa John chapter 5 verse 39, na
inisiyasat mo ang banal na kasulatan, iniisip mo may buhay na walang hanggan, pero ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, balit ayaw mo akong tanggapin. Ibig sabihin, hindi naman si Christ yung hinanap mo eh. Hinanap mo lang yung mga bagay-bagay na makaka-benefit ka, pero hindi mo natagpuan si Christ. Si Christ yung eternal life. Kung hindi mo natagpuan si Christ sa Bible, wala pa rin. Kaya yung mga Pariseo, Iskriba, alam nila ang Bible, pero wala silang buhay na walang hanggan. Kasi hindi nila natagpuan si Christ. Ang sabi ni Ellen White sa Review and Herald, April 24, 1888, pakibasa. We should study the life of our Redeemer, for He is the only perfect example for men. We should contemplate the infinite sacrifice of Calvary and behold the exceeding sinfulness of sin and the righteousness of the law. So, ang tendency natin, pagbasa ng Biblia, ang lagi natin hinahanap, ano bang bawal? Anong dapat kong gawin? Anong kalooban ng Diyos? Kaya sa iba, nagiging burden na lang siya That's pag it. nagbabasa ng Biblia. Yung iba naman, anong kalooban ng Diyos? Magaganda yun. Tapos, anong bang matututunan ko kay David? Paano ako magiging kagaya ni David? Pero walang nagbibigay ng buhay na walang hanggan doon. Ang magkakaroon ka lang ng buhay na walang hanggan, kung si David natagpuan mo na meron siyang karakter ni Christ, yung nadodraw ka kay Christ. Na imi-mirror mo yung Oh, kung yun, ano yung si meron si Christ. David. Ito yung pinapoint niya si Jesus. Pero much of David, kagaya ng pagbagsak ni David, paano pag sinundan mo si David, tapos bumagsak si David, sasabihin mo, si David nga bumagsak eh. Halimbawa, nagiging excuse. Naging excuse na. Si Solomon nga, ang daming asawa eh. So pagka ganun, ang ginawa mong pattern ay tao, babagsak ka. Pero kaya dapat, kung ano mo yung pag-aaralan mo, i-point mo kay Jesus. I-point mo kay Christ. Halimbawa, si Daniel. Okay si Daniel, pero at the end, sabi rin ni Daniel, nagkasala siya. Ang point natin dito, kung pag-aaralan mo ang Biblia at hindi si Kristo ang natagpuan mo, wala kang buhay na walang hanggan. So yun sinasabi ni Ellen White na walang kabuluhan lahat. We should contemplate the infinite sacrifice of Calvary. In fact, yung sacrifice ni Christ sa Calvary, hindi lang si Christ ang pag-aaralan mo na, okay, I know about Christ, but I don't know Christ. Alam mo yun, iba yung alam mo lang yung tungkol kay Kristo, pero hindi mo kilala talaga si Kristo. Makikilala mo lang si Kristo sa sacrifice niya sa Calvary. Yun yung pinaka-essence kung bakit siya nabuhay. That's it. Actually, hindi dapat siya ipapanganak dito. Nung nagkasala ang buong mundo, sinabi niya sa Father and the Holy Spirit na, I will sacrifice para ma-save sila. So, yung ipinunta niya dito yung sacrifice. So, dapat nakakonsentrate ang pag-aaral natin ng buong Biblia dun sa sakripisyong ginawa niya. Kasi yun yung nagliligtas. At for eternity, yun ang ating pag-aaralan. And behold the exceeding sinfulness of sin and righteousness of the law. Kaya nga siya namatay kasi nagkasala tayo. Kasi may kautusan. So, ibig sabihin, mahalaga ang kautusan na namatay siya dahil dito. So, isipin mo na, hindi mo dapat din baliwalain ang kautusan. Pero hindi rin ang kautusan, ang pagtupad sa kautusan, ang nakaliligtas sa'yo. At the same time, that's both extreme. Extreme din na, susundin ko ang kautusan kasi namatay si Kristo para sa akin, para maligtas ako. Kasi ita-transfer na yung responsibility sa atin mismo. Hindi na natin binibigyan ng importance yung death yung ginawa ni Christ, yung obedience ni Christ sa law. Imbes na yung obedience ni Christ sa law ang nagligtas sa'yo, yun ang obedience mo sa law, ang tagapagligtas mo. Di parang ikaw na yung substitute ni Christ. Parang pinalitan mo na. That's antichrism or antichrist. You will come from the concentrated study of the theme of redemption, strengthened and ennobled. So, yung redemption dapat mong isipin sa pagbabasa mo. Your comprehension of the character of God will be deepened, and with the whole plan of salvation clearly defined in your mind, you will better able to fulfill your divine commission. Tuloy. From a sense of thorough conviction, you can then testify to the man of immutable character of the law manifested by the death of Christ on the cross, the malignant nature of sin, and the righteousness of God in justifying the believer in Jesus on condition of his future obedience to the statutes of God's government in the heaven and earth. So, actually, yung pinaka-full obedience natin sa law ay hindi lang dito sa lupa. Ang full obedience talaga natin pagdating na sa langit. Naintindihan mo? Pagdating sa langit, susundin mo na talaga yung entire government ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Pero dito sa lupa, nagko-conform ka. Bagaman hindi mo naman perfectly masusunod kasi meron ka pang sinful nature. Pero, nagko-conform yung puso mo na susunod ka sa Panginoon. Pero, neither your obedience here nor your obedience in heaven avails you of eternal life. Hindi yun ang nagbigay sa iyo ng eternal life, kundi yung pagtanggap mo na si Kristo ang sumunod ng kautusan para sa iyo at siya ang naparusahan para dun sa kaparusahan na dapat ay sa iyo. Yung contemplation na yun na magpapasigla sa iyo bilang Kristiyano. Tsaka Pastor, ano po yung masasabi niyo sa mga nagkakaroon ng
excuse na magkakaroon naman daw tayo ng panibagong katawan pag sa langit. Kaya hindi na nila tinatry magbago dito pa lang sa mundo. Ang kaso mo, hindi ka rin magkakaroon ng katawan na yun hanggat hindi nababago yung panloob mo. Sabi ni Ellen White, that finishing touch of immortality will only happen kung na-sanctify na yung nasa loob mo. And that sanctification is not your own work. Yan ay work ng Holy Spirit pag may justification na sa'yo. So, yung Holy Spirit din ang gumagawa sa'yo nun. Pero and yet, pagka hindi mo tinanggap yung justification, hindi mo ma-appreciate yung sanctification. Sanctification will not happen without justification. Yung iba naman, on the other extreme, hindi raw sila ma-justify hanggat hindi sila na-sanctify. So, parang own work pa rin nila ang kanilang inaasahan. So, may mga basic question na dapat tayong tanungin. Naalala mo yung rich young ruler? Nagtanong siya, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Ang word niya, what must I do? Do. Tsaka I. Parang siya yung gagawa ng effort para maligtas siya. Nakalimutan niya na may gagawa para sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, follow the law. Sabi niya, I followed them. Sabi ng Panginoon, but you missed one. At yung one is more important, yung kanyang selfishness. Hindi naman niya kayang baguhin yung selfishness niya. Sinong taong kayang bumago ng selfishness at saka pride? Maliban ang tanggapin niya na si Kristo ay namatay para sa kanya at hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili. Therefore, tanggal na din dapat yung pride niya. Kasi kung hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili niyo, wala ka na dapat pride. The fact na may pride ka, gusto mo pa rin buhayin yung sarili mo. Yun yung nangyayari. So, ang basic question, ang sabi ni Ellen White, dito sa Review and Herald, July 24, 1888, the solemn question should come to every member of our churches, how are we standing before God as a professed followers of Jesus Christ? Is our light shining forth to the world in clear, steady rays? Have we, as people solemnly dedicated to God, preserved our union with the source of all light? Yun yun eh. Nakakonect ka ba? Kasi yung iba nagsusumikap magliwanag ng walang lamp. Connection. Walang oil. Actually, yung oil na yon, kung titignan mo yung sa sanctuary, merong source ng oil. Lahat galing sa gitna. Tapos nakasanga lang siya. Tapos naglalight siya. So kung hindi siya nakakonect sa pinaka-lamp stand or oil stand, hindi rin siya mag-iilaw. So parang sinasabi doon, ang oil talaga, of course the Holy Spirit is the oil, pero yung pinaka-light na nanggagaling, if you are connected with God, if there is no relationship, kung wala kang relasyon sa Panginoon, yung liwanag na ikinililiwanag mo is a flickering light, actually hindi talaga siya liwanag. Deceptive siya. Hindi siya nag-lead to Jesus Christ. It leads to just your own righteousness. Yan nga, sabi ko, lahat ng connected ka kay Christ, para kahit masamang tignan, ay sa ikabubuti. Kahit masamang tignan. Ayoko nang i-justify yung masyado, pero ang point natin dito, kagaya ng sabi ng, nangyari doon sa 10 plagues, parang masama yung 10 plagues kasi nangamatay, ganito. And yet, ginawa ng Panginoon para mailigtas yung Israel. Pero lahat ng ginagawa mo, kahit mabuti, basta disconnected sa Panginoon, ay masama. Bakit? Kasi naglilid yun sa'yo. Hindi sila nalilid kay Christ. Napupunta lang sa'yo, ay mabait si ganito, mabait si ganito. Ikaw naman, hindi mo sila pinopoint dun sa source. Pag hindi sila nakapoint sa source, paano sila magliliwanag? Yun yung kulang sa seal ng ating mga magulang. Are not the symptoms of decay and declension painfully visible in the midst of Christian churches today? Spiritual death has come upon the people that should be manifesting life and seal, purity and consecration by the most earnest devotion to the cause of truth. The facts concerning the real condition of the professed people of God speak more loudly than their profession and make it evident that some power has cut the cable that anchored them to the eternal rock and that they are drifting away to sea without chart or compass. Parang nakikita niya ang buong church kapag hindi connect kay Christ. Pag naging self-sufficient na siya, ay puputulin na siya ng Panginoon at hindi na siya magkakaroon ng connection at hindi, parang pakiramdam nga ni Ellen White, parang magkakaroon na ng bagong organisasyon kung hindi tayo kukonek kay Christ. Mabuti na lang noong 1888, na-realize nila na, sandali ito na yung lang. nangyayari, parang ganun. Ito na yung nangyayari, sandali lang, mukhang nawawala na tayo, tapos kumonek sila kay Christ. Kaya nagpatuloy ang Seventh-day Adventist. So that's how important itong message na to during that time. And I know in our time as well. Para sa akin, parang ganito yan pinanganak ang Seventh-day Adventist noong 1844. Ni-register siya noong 1863 kasi saka pa lang siya nagkapangalan Pero parang nabautismuhan siya kay Kristo noong 1888. Parang gano'n na nangyari. 1888 siya nabautismuhan. Ngayon,
meron pang isang work na dapat na mangyari. Kasi it's one thing to connect with Christ. It's another thing to abide in Christ. Iba yung manatili kay Kristo. Pakibasa dito sa Review and Herald, August 28, 1888. It is not enough to be familiar with the arguments of the truth alone. You must meet the people through the life that is in Jesus. Your work will be made wholly successful if Jesus is abiding with you, for he has said, "Without me, ye can do nothing." Jesus stands knocking at the door of your hearts, and yet for all this, some say continually, "I cannot find him." Why not, he says, "I stand here knocking." Why do you not open the door and say, "Come in, dear Lord"? I am so glad for these simple directions as to the way to find Jesus. Tuloy. If it were not for them, I should not know how to find him whose presence I desire so much. Open the door now and empty the soul temple of the buyers and sellers and invite the Lord to come in. Napakaganda. Parang ngayon na inaalok ng Panginoon. Never before in the history of the Seventh-day Adventist Church na pinagfokusan si Jesus Christ. Bakit? Doon, kasi alam mo, si Ellen White, kung titignan natin, noong 1873, medyo parang naglaylo, merong konting conflict between Ellen White and James White, tapos medyo may conflict between the church. Pero noong 1873, they found time na mag-revival sila mag-asawa. Pumunta sila sa remote place and they studied the Bible, they re-studied the scriptures, at napalapit sila kay Christ. Sabi ko nga doon sa isang sermon ko, di ba? Dati, ang tingin nila sa sentro ng Bible ay, of course, maliit na cross, tsaka may malaking Ten Commandments, di ba? Later, nung namatay ni-revise to ng 1878. 1888 pa ito. So, 1878, nakikita na ni Ellen White na ang sentro ng buong Biblia Is Christ crucified. is Christ crucified. And then maliit na lang yung... Wala na yung law. Yung law is just a means para makilala yung cross. Yun eh. Pero ang point natin dito ay yung connection ng Seventh-day Adventist kay Christ, yung connection ng bawat tao kay Christ, yun yung nagbibigay ng revitalization, ng revival sa kaluluwa ng isang tao. Dito sa Real Work of Ministers, pinapakinggan ang totoong trabaho ng mga ministro. Kasi minsan, parang ang trabaho natin makahikayat ng kaluluwa, magkaroon ng maraming Seventh-day Adventist. Sabi ni Ellen White, not so. Pakibasa. Binabanggit dito sa, of course, Review and Herald, September 11, 1888, yung work ng pastors. What is the work of the minister of the gospel? It is to rightly divide the word of truth, not to invent a new gospel, but to rightly divide the gospel already committed to them. Unang-una, hindi tayo gagawa ng new gospel. Ano ba yung binabanggit nila na dapat daw, pag hindi mo raw sinunod ang kautusan, hindi ka magiging righteous. Binabanggit yun ni Uriah Smith. Sabi niya, the law is holy, just, and good. And no one can attain to righteousness unless they perfectly obey the law of God. Sabi nila, perfectly obey the law of God. Kung holy siya, ibig sabihin, kaya mo siyang ibig sabihin, holy ka din. And saan ka kumuha ng kapasidad para ma-obey yung law? Sa sarili mo. So, sabi ni Ellen White, na masyado tayong self-sufficient. Kagaya nito, sa paggawa ng sermon, sabi ni Ellen White, they cannot rely upon their old sermons to present to their congregation. For these set discourses may not be appropriate to meet the occasion or wants of the people. By the way, si Ellen White, hindi siya gaanong naggagawa ng mga outline sa sermon. Hinahayaan niya ang Holy Spirit ang mag-speak sa kanya. Although meron siyang sinusulat-sulat, pero halos hindi niya sinusundan. Ang sabi nga ni Ellen White, dapat mag-preach lang mga 30 minutes. Pero actually siya, pag in-impress na siya ng Holy Spirit, 1.5 hours siya pagka nag-preach. Pero ang point niya, hindi siya dependent dun sa, kasi tayo, pag maganda na yung sermon natin, ulit-ulitin na natin sa bawat church. Ako personally, ganito, nung nabasa ko yung writings ni Ellen White, sabi ko, pagka nagsisermon ako, nasa pulpito na ako, sasabihin pa ng Holy Spirit, ito yung sermon mo. Babaguhin ko talaga kasi ito yung sinasabi ng Holy Spirit eh. Paano yun? Pag nakausap mo kasi yung mga tao, nakikita mo yung need nila, syempre doon ka mag-speak about. Hindi ka mag-speak na, hindi, maganda yung sermon ko nung nandun ako sa may slides na ako, okay na to. Okay nga, pero hindi mo na kailangan ng Holy Spirit kasi believe ka na. Naging self-sufficient na. Self-sufficient ka na. Tapos yung theory mo yun. Ang mga theory ng mga sermon natin noon ay mga Sabbath, sanctuary, mga ganyan. Yung sinasabi natin cold formalism. Tapos si Jesus Christ, hindi na talaga isinisermon. Yung cross, parang very basic naman yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Yun ang nangyayari ng panahon niya. And yet, ang sabi ni Ellen White, there are subjects that are sadly neglected that should be largely dwelt upon. The burden of our message should be the mission
and life of Jesus Christ. Kaya pag nabasa mo yung Desire of Ages, Acts of the Apostles, Thoughts from the Mount of Blessing, ano pa ba? Napakaganda. Yung mga thoughts ni Ellen White, puro pag-uusapan si Jesus Christ. Actually, natatouch yung doctrine pa isa-isa, pero si Christ talaga yung na-insult sa lahat. Lalo na yung Christ Object Lesson. Napakaganda. At ang sabi niya, ito. Let there be a dwelling upon the humiliation, self-denial, meekness, and lowliness of Christ. Kaya yung unang sermon ni Christ sa Mount, ang sabi niya, blessed are the poor in spirit. Yung sermon on the Mount niya, blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed. Yung character talaga. Kasi minsan, may sermon ako na, yung 10 Commandments, kinumpare ko sa Beatitude. From verse to verse. First Commandment, Second Commandment, Third Commandment. Parang ipinakita ko na, ang 10 Commandments kasi madaling sundin. Pero kung ang tunay na pattern or standard ng ating righteousness ay si Christ, tignan mo kung magka-qualify ka sa character na meron si Christ. Ano sa palagay mo, ikaw pag tinignan mo si Christ, anong magka-qualify ka kaya? Sinasabi nga na the more you know Christ, the more na mas mahahumble ka kasi makita mo yung sarili mong sinfulness, di ba, Pastor? Kagaya nun, halimbawa, sinuplong sa'yo yung babae, babatuhin na, tapos nangalun niya, ano kaya ang sasabihin mo dun sa harap dun? O kaya si Christ habang pinapako sa krus, kung ikaw yun, ano kaya ang sasabihin mo? So, doon pa lang makikita mo, kung ang standard ng righteousness ay si Christ, hindi ka papasa. Bakit? Kasi ang layo-layo mo kay Christ. And this is the only way na ma-open yung mind natin na kailangan natin talaga si Jesus. Pero kung ang gagamitin lang natin sa righteousness natin ay pagsunod ng 10 Commandments. Ang sabi ni Ellen White in response kay Uriah Smith, ang sabi niya, he does not know what he's talking about. He sees humans as trees standing. Parang ang nakikita niya, ang mga tao ay parang mga puno lang na nakatayo. Sabi niya, that proud and selfish hearts may see the difference between themselves and the pattern. Si Kristo, pag tinignan mo, makikita mo ang layo-layo mo kay Kristo. Bakit? Si Kristo yung pinaka-pattern. Show to your hearers Jesus as condescension in His condescension to save the fallen man. Ipakita mo talaga yung pagpapakumbaba ng Diyos nung bumabasa dito sa lupa. Show them that He who was their surety had to take human nature and carry it through the darkness and fearfulness of the malediction of his father because of man's transgression of his law, for the Savior was found in passion as a man. Naalala mo nung Gethsemane? Nung nasa Gethsemane si Jesus, anong ginawa niya? Nakikiusap siya sa Ama na huwag sanang ituloy yung cup na kanyang iinumin. Naalala mo yun? Tapos tumulo pa yung kanyang pawis ng dugo. Sa pagtulo ng kanyang pawis ng dugo, talagang ayaw niya. Kasi first time niyang mahihiwalay sa Ama. Pero bino-volunteer niya ang kanyang sarili. Bino-volunteer niya. At saka wala namang ibang chance kasi ang tao para mabuhay. Nung nasa cross na siya ng Calvary, na nakabayubay na siya doon, talagang tiniis niya. Kasi ang iniisip niya yung tao. Iniisip niya, wala nang ibang chance ang tao. Wala nang ibang chance ang tao. And yet, napakasakit nun para sa kanya. At napakasakit din sa Ama. Pero iniisip niya, paano naman niya may perform yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? At saka yung dakilang pag-ibig niya sa sanlibutan? At saka paano mababago yung mga makasalanan? Paano sila magbabago ng ugali kung wala silang utang na loob na tatanawin for eternity dahil sa ginawa sa kanila ng Panginoon? Kaya sabi doon sa Biblia, for the joy that is set before Him, He suffered on the cross. So malalaman natin na hindi naging madali para kay Jesus to be crucified. Pero parang dahil sa pagmamahal niya sa atin, ito yung magpapabago sa atin. At saka yung motivation niya, na sigurado siya, kumbaga sa sugal, sigurado siyang mananalo siya eh. Malaki yung balik niya pagka nanalo siya. Alam na alam niya mananalo siya. Kaya tiniis na lang ng tiniis ng Panginoon. Sige, pagtawanan siya, ibigay sa kanya. Kasi balang araw, pag naintindihan ito ng lahat ng mga naligtas niya, willing sila na i-sacrifice ang kanilang mga katawan at buhay para mailigtas yung iba. So, dadami yung bunga ng kamatayan ng Panginoon Kristo. Ito yung great sacrifice. Hindi yung pag pinreach mo yung Sabbath, okay, na-obey yung Sabbath, okay, na-obey. Ano ngayon? Anong motivation na makikreate nito para mag-sacrifice ang isang tao para ipangaral ang pabalita sa ibang tao? Ano nakikreate nun?
Yung 10 Commandments, okay, na-obey mo yung 10 Commandments. Anong motivation nun para iligtas yung ibang tao? Parang hindi na, it doesn't bring people to love, to truly love the brothers. Parang kanya-kanya yan. Siyempre, nagsumikap ako, di punta ko sa langit. Ikaw bahala ka sa buhay Gawin mo rin yung anong gagawa mo. Hindi yung na-present sana natin yung, hindi, binigay na ng Panginoon ang lahat sa akin. Naligtas na ako freely. So, ako, ibibigay ko to sa'yo, isasacrifice ko lahat. Mamumuhunan ako para sa kaligtasan mo. Kasi sayang naman, yung ibinigay ng Panginoon sa akin, kung hindi. So, gusto kong tapusin dito, no? At doon sa ating mga kababayan, napakaganda po ang sabi, describe, if human language can, the humiliation of the Son of God, and think not that you have reached the climax. When you see Him exchanging the throne of the light and glory, which He had with the Father for humanity, He came forth from heaven to earth, and while on earth, He bore from heaven to earth, and while on earth, He bore the curse of God as surety for the fallen race. Talagang ininda ng Panginoon ang lahat-lahat para magkaroon ng kasiguruhan o insurance, life insurance. Ang sino man, at ang pambayad mo lang sa life insurance is just to believe. And ang napakaganda doon, sinasabi na kahit sa isang one lost sheep lang, gagawin niya pa rin lahat ng nangyayari sa kanya. Tayo yun. Ako yun, ikaw yun, na one lost sheep. Napakabuti ng Panginoon. So sa oras na ito, Pastor, maaari po ba tayong manalangin? Okay. Let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa mensahe niyo sa amin ngayon. At Panginoon, nawa po ay nakita po namin ang inyong napakagandang message that is, nung kayo ay namatay sa amin sa cross, na Panginoon, ito po ang nagkakos sa amin to greatly love you and na ma-humble pa po kami. And nawa po, Panginoon, ang mga nanonood po dito ay ma-open ang kanilang minds of that sacrifice na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming panalangin. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So, napakarami po nating natutunan ngayong araw at inaanyayahan po namin ulit kayo na sumubaybay. Ako po ulit si Alexa Tahod at kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Kayo po ay manood ulit ng ating programang Sharing the Vision.